Mapagpalang araw sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live streaming dito sa dambana ng Diocese ni Jesus, ang banal na salita ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng Panginoong Jesus, ang banal na sanggol. Pamumunuan ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Ronnie Crisostomo, SVD, Rector ng Shrine. Tayo po lahat ay magsitayo at magsisimula na po ang ating misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyang lahat. At sumainyo rin. Maligayang pagdalo sa ating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, ngayong kapistahan ng minamahal nating Panginoong Hesukristo, ang Santo Niño. Hilingin natin, lalong-lalo na sa misang ito, lahat ng mga bata, kabataan, at hilingin natin ng paggabay ng ating Panginoong Jesus sa kanilang pagtahak sa buhay na ito. Upang tayo magiging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, hilingin natin ang awa at pagpapatawad ng ating Panginoon. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
Panginoong Hesukristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol noong siya ay maging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan, sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikisa sa mga nasaabang katayuan, upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuutang tikmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki, ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahanga-hangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kaniyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saan tagumpay na nagligtas.
bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Kahit saan namamalas, tagumpay na magliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit saan namamalas, tagumpay na magliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit saan namamalas, tagumpay na magliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ng trompeta na kasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit saan namamalas, tagumpay na magliligtas. Kahit saan namamalas, tagumpay na magliligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalaala ko kayo sa aking panalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya.
Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po'y magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon siya gaya ng dati niyang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila na maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ay nakarinig sa kanya, ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo akong hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. At gayon din ang ating mga kapwa mananampalataya na nakikibahagi sa pamamagitan nitong live stream dito sa Shrine of Jesus the Divine Word. Isa sa mga malimit na tanong ng aking mga estudyante sa teolohiya
lalong-lalo na pagdating nitong issue ng liturgical year, liturgical calendar, ay kagaya ng sabi ng isa kong estudyante ay, ito daw yung urong sulong, sabi na calendar, bahagi ng calendar natin, na makikita natin itong mga araw na ito. Yung huling bahagi ng Christmas at nitong pagpasok natin na tinatawag na karaniwang panahon. So, pagkatapos ng solemnidad, dakilang kapistahan ng Epifania, yung pagpapakita kay Jesus bilang manunubos ng lahat na kinatawan ng mga mago, darating naman yun si Jesus bilang isang bata, no? Pagdating naman sa binyag ni Jesus na pinagdiriwang natin nung nakaraang linggo, si Jesus na ay isang adult na. May matanda na. At sabi natin ito yung end, katapusan ng Christmas. Then, ito, papasok yung popular celebration natin ng Jesus Nazareno, yung suffering Christ, tuwing January 9. Ngayong third Sunday, ito papasok na naman ang celebration ng Santo Niño. Bata na naman si Jesus. No? Pagdating ng February 2, nandyan na naman yung celebration, yung ng presentation of the Lord in the temple. Ito, isang paslit na naman. Kaya sabi nga nung isang estudyante ko, ano ba ito, Father? No? Urong sulong, no? Bata, matanda, naghihirap na, balik ng bata. Hindi ba pwedeng ayusin naman yung kalendaryo ng simbahan na yan? Tama naman, no? Yung concern niya, no? Urong sulong, sabi nga ng... No? Pero, ang aking sagot, I usually explain this, that itong mga pagdiriwang natin ng taong liturgical o yung liturgical seasons, ang focus ay itong yung iba't ibang yugto ng buhay ni Jesus dito sa lupa, mula sa kanyang sa paghihintay sa Advent, ang kanyang kapakanakan sa Christmas, no? Tapos yung kanyang public ministry, na ito yung panahon ng tinatawag nating karaniwang panahon o ordinary season. Tapos yung Kwaresma at pagkabuhay, no? Na pinagdiriwang natin yung kanyang pagpapakasakit, kamatayan at pagkabuhay. Sa lahat ng mga ito, ang ipinagdiriwang hindi yung mga partikular na aspeto na yon, kundi ang kabuuan ng misteryo ni Kristo. It is the whole mystery of Christ that we celebrate, especially what we call the Paschal mystery. So when we celebrate Christmas, it is not the child Jesus. It is the Christ who gives Himself, His life for our sake on the cross. Kaya nga yung kahit anong pagdiriwang ng simbahan, ang puso nito ay ito, yung Paschal mystery nga ni Kristo, ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan at pagkabuhay. Kaya itong mga aspeto na ito'y bata si Jesus, malaki na, etc., ay mga aspeto ng iisang misteryo ni Kristo at ang kanyang
pagliligtas sa atin. Ito yung ipinagdiriwang natin sa misa, sa ating pagdiriwang bilang mga Kristiyano. Kaya nga, whether it is Advent, Christmas, Lent, Fiesta ng Santo, yung ating mga special celebrations ng kasal, libing, binyag, kumpil, nandun pa rin yung buo, ang puso nito ay si Kristo na nag-aalok ng pagliligtas para sa atin. So whether you place the cross, in fact, makikita natin, even in Christmas, the mystery of the cross is already present there, no? Yung the prophecy that Jesus would be martyred was given already in the celebration, for example, of the Holy Innocents or the martyrdom of Saint John or Saint Stephen on December 26. Ibig sabihin na ito'y pinapatungkulan itong puso ng ating pagdiriwang. So, anong silbi nitong mga iba't ibang aspeto ng historical phases of the life of Jesus, yung kanyang pagiging bata, yung kanyang binata, yung kanyang pagpapahayag ng mabuting balita. Ang punto dito ay that by contemplating these different aspects of Jesus' life, his development as a person, as a human person, as we contemplate that we may learn also from him how to live our life as Christians. Yun ang punto. How he responded, for example, as a youth, no? And live his life. Kaya nga ito yung mensahe siguro nitong Santo Niño, si Jesus, no, na narinig natin doon sa as a young man, 12 years old, no? Ang mensahe ay ito na nga, na siya, no, ay naging masunurin sa kanyang mga magulang. At alam niya yung misyon niya, na siya ay anak ng Diyos, ng Ama, na dapat gawin niya ang kalooban ng Diyos. Pero bilang anak ng pamilya ni Jose at Maria, kinailangan niya ring pumasok doon at sumunod. So we see here an important lesson that these different phases in the life of Jesus are key, no, in which we can better understand also how to live our life as Christians. Isa sa mga aral siguro ay ito, no? Kagaya ng sabi ng Ebanghelyo na si Jesus ay sumunod, bumaba kasama nila ng kanyang magulang at naging masunurin sa kanila. Siguro napakagandang alalahanin din na whatever is our chronological age, 90, 50, 30, we should always remember that we are children of God. Maybe we are adult in the for the world, no? But before God, we are always children of God and called to be open and to obey God's will. Hindi tayo titigil na maging bata sa harap ng Diyos Ama. Dahil tayo lahat ay mga anak ng Diyos. At kinagigiliwan niya itong katangian ng isang anak, ng isang bata, no, na masunurin. The other lesson, I think, is that we are also challenged, no,
by the young people to have that capacity to marvel, to wonder, to enjoy, no? The giftedness of these young people, like what Mary did. And she kept all these things in her heart, sabi ng Ebanghelyo, na si Maria ay iningatan din ito. Hinayaan din itong mga kataga o itong mga regalo ng kanyang anak, si Jesus, para i-challenge siya mismo bilang tao. And she kept all these things in her heart. Salamat sa Diyos na ang mundo ay nagiging mas conscious na ng importansya ng bawat isa, bata man, matanda. And especially for our young people. There are so many laws now, mga batas para isusulong ang karapatan ng mga bata, na mga bata ay hindi mga laruan, kundi sila ay mga anak ng Diyos, tao na may dignidad. I just read that ang presidente yata he signed a better law to facilitate the adoption of children who are eligible for adoption. Kasi mahirap daw mag-adapt. Oo nga naman, ang daming mga gustong mag-adapt dahil sa hirap, bureaucratic things na hindi nadi-discourage yung mga gustong mag-adapt. All these things. I think yung concern for the young people na ipagpatuloy natin at tulungan natin sila na that we value them. We value the giftedness of young people, children. I was surprised that to read na halimbawa ilan na yung mga bansang who were in the decades 60s or 70s who were promoting aggressively the control of population. Now they are encouraging the couples to have more children. Kasi nakita nila yung detrimental effects nito. Isa, dalawang anak, hindi nga sapat para palitan yung magulang. Problema na sila ngayon ng workforce. Maraming industry, pero wala nang bata na papalit sa kanila. Ang daming matatanda, walang bata, sino nang magsusupport? So, they have realized that now, there is what they call the demographic winter. Kaya yung mga Filipinos na, salamat na mayroon pa tayong ipapadala sa maging OFW. Ito, inaasahan na ng mga ibang bansa dahil ito. So, things, our respect for life, whatever stage that is part of our vocation as Christians, but especially taking care of the young people. As Jesus has shown us that being a child, the dignity of being a child shown by Jesus. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit,
naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa kapistahan ng Santo Niño, idalangin natin sa ating Ama na maging karapat-dapat tayong tawagin niyang minamahal na anak. Ating ipanalangin ang lahat ng mga kabataan sa buong mundo at tayo'y dumalangin. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Magabayan nawa ng pamahalaan at ng mga namumuno sa simbahan ang lahat ng mga kabataan ng may pagmamahal, awat malasakit, patungo sa kanilang magandang kinabukasan. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Turuan nawa ng mga magulang, mga guro at mga nakatatanda ang mga kabataan ng mga mabuting halimbawa at responsableng pamumuhay. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Mapalalim panawa namin ang aming ugnayan kay Kristo ng lubusan, naming mabatid ang kalooban ng Ama. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Sa pamamagitan ng mapagpalang kamay ng Diyos, hilumin mo nawa ang mundo naming sinugatan ng COVID-19 upang manumbalik ang katiwasayan ng aming buhay. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Sama-sama nawang salubungin ng mga anghel at mga banal ang mga kapatid naming yumao sa kanilang pagdating sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin kay Kristong aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin
ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol ay paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ang iyong maasahang anak, ang pagkatao naming alangan at hamak, kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, mga apostol, at ng lahat ng mga banal, si Saint Arnold Jansen, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. At ngayon bilang mga anak ng Diyos, tayo'y manalangin sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Narito si Hesu Kristo, ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang manginanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Santos nga Ginoo sa tanang panahon, ikaw ang among hari, kagahapon o karon.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal, sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na Birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata, mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami na may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Saints Arnold Jansen at Joseph Freinademetz. Ipanalangin mo kami. Bago po magtapos ng ating pagdiriwang, muli binabati o nagpapasalamat kami sa inyong lahat na tumatangkilik at sumusuporta sa misyon ng aming community, ang Society of the Divine Word, at ngayon ay ang fiesta ni Saint Arnold na nagtatag sa samahang ito. So thank you once again in the name of our community for your support to our mission. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ang inyong mga mahal sa buhay, gayon din ang inyong mga gawain araw-araw ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos.